May gas ba to? Patay, wala rin gas. Ayun na papuntang ano, NLEX. Wala na, dire-diretso na to, wala nang tigil-tigil. Hi guys, good morning. Papunta tayo ng Manila today. Iuwi natin yung motor ng kuya ko. Kung naaalala nyo, yung Vespa S125. So yeah, hindi niya nagagamit yung motor and sem brake ng kapatid ko. So naisip ko na iuwi natin siya dito sa Olongapo. Oops, seatbelt ko. Alright, bye bye, thank you. Ay, wait lang, unahin ko yung helmet. Alin? Okay lang, bye bye, ingat. Ayaw ko na. Alright, so maghihintay lang tayo dito ng bus na dadaan. Yung mga galing ng Iba station. So dadaan sila dyan. Tapos papara lang tayo dito. Or baka doon. Tatakbo na lang tayo kapag may dumaan. Yeah. Alright, here we go. Alright guys, we're back. Sasakay naman tayo ng bus ngayon papunta ng Caloocan. Good morning, Olongapo. Wala pa tao. So lumipat na tayo ng bus papunta ng Caloocan naman. Yeah, nasa dulo na ako. Kasi gusto ko yung window buo. Kaso yung mga nasa harapan puro half na, yung may guhit dito. Yeah, nakuha na yung mga upuan. So medyo nasa dulo na tayo. Actually isang row na lang dulo na. Alright guys, we're back. Sobrang haba ng jump natin. Naglakad ako mula... Oh, nalaglag yung power bank. Naglakad ako mula terminal papunta rito kasi nakalagay parang 20 minutes and I could use a walk. So sabi ko okay. Kaso layo din pala ng 20 minutes. Ito na yung motor. Ayan, ewan ko kung naririnig. Hopefully naririnig naman, no? Yeah. Polini full exhaust sa Vespa S125. Sarap sana ilagay kay Figo nito, no? Kaso ayaw ipa-arbor eh. May sticker pa pala to. So yeah, kaya natin hinaram tong motor kasi gusto kong practicein yung kapatid ko sa pagmumotor, yung bunso. Tapos yeah, gusto ko din eto muna yung gamitin ko motor kasi nga natutuwa ako eh, mga muffler eh. Alright, let's go. Labas muna tayo dito sa parking bago tayo mag-set ng ito pa isang problema, walang tools. So mamaya pag mag-stop over tayo sa gasolinahan para manghiram ng pangkabit, ayusin natin to. Shit, nakakairita to. CX4RR, grabe. Lagi ako nalilito sa parking na to. Medyo gumanda yung takbo niya, no? Last time kasi na nagamit natin to, para siyang nalulunod. Tapos nung sinabi ko sa kuya ko, ang sinasabi niya lang sa akin is hindi lang daw ako sanay. Oh, Vespa.
Hindi lang daw ako sanay dahil naka 150 ako, tapos ito is 125 lang, so hindi siya nakinig. Yung pala may issue na ano, mupugak yung muffler. Nakalimutan ko mag-record. Wow, 6-hour ride. Wow, grabe. Well, nung nagpunta tayo ng Bolinao, 6 hours din yun. So manageable naman yan para sa mga adik-adik na magmotor. Grabe, 1 year na nung last time na nagmotor ako dito sa ano, sa Manila. Lakas niya na, hindi na siya nabibitin. Nung unang ginamit ko to, papapapapok, gumaganon eh. Wag lang tayo magkakamali tapos mapupunta ng NLEX or Skyway, no? Yari tayo dun. Medyo nakakalito yung mapa, daming loop. At yeah, sundan lang natin tong ano, tong motor na to. For sure parehas lang to ng way natin. Ayun na, papuntang ano, NLEX. Okay, ang daming maluwag sa motor na to. Oh my god. Dahan-dahan lang tayo kasi walang ABS to, unlike si Figo meron. But seriously, I have to keep moving as much as possible kasi ayokong abutan ng bagyo dito sa Manila or sa Pampanga or kung saan man. Kaya papanindigan natin to, maliligo tayo sa ulan talaga. Hindi ko pala napalitan yung settings kasi nag night mode ako habang nandun sa basement kanina. So yeah, overexpose yung mga videos natin kanina. So titignan ko na lang kung paano ko i-edit yun. Ngayon, kung dito nagsimula yung vlog ko, ibig sabihin hindi ko siya na-remedyo, ano? Hindi ko siya na-edit. Tapos kasi overexpose yun, tapos medyo blue tint yung dating kasi dahil yung sa white balance ko kapag gabi. Kaya ayun, sorry. But yan, dito na tayo sa Bukawi yata to, Bukawi or May Kawayan, kasi parang may nakita akong nakalagay doon sa bridge kanina, May Kawayan. Siguro pagdating natin ng Pampanga saka na tayo mag lunch break. Oh man, lumalakas ang ulan. Grabe oh, ang daming basura dun sa ilog. Ano ba naman yan? Oh my god. Yun yung isa sa mga nakakainis guys, you know. Magko-comment lang tayo about sa paano, no, sa sensitive topic ngayong lately, yung flood control na yan guys. Yung totoo naman, nakakainis talaga na ang lalaking pera yung pinag-uusapan. Magtataka ka kung saan nilang kinukuha, tapos sasabihin ng hirap ng Pilipinas. Pero di ba, yung kay Napoles lang dati, laking-laki na tayo, million lang yun. Ang usapan ngayon is billion. Pero anyway, ang gusto kong i-comment is about dun sa ano nga, na parang yung flood control na yan guys, alam mo yun, wait, paano pa natin sasabihin? Kasi government corruption is one thing, doing your responsibility as a citizen is another, di ba? Kasi ayun na nga, hindi na nga tayo tinutulungan ng gobyerno, hindi nyo pa ba tutulungan yung isa't isa, di ba? Kumbaga kapag ganun, kayo na lang eh, di ba? So linisin nyo yung lugar nyo, huwag kayong magtapon ng basura kung saan saan, kasi kahit wala pa yung mga flood control na yan, kung hindi nyo binabara yung kung ano yung meron na sa ngayon, di ba? Kung hindi nyo sinisira o hindi nyo dinudumihan, hindi nyo binabarahan, hindi kayo babahain. So kailangan pa din ng cooperation guys. Kahit gaano kaganda ang sistema ng gobyerno, kung walang cooperation ng mga tao, babagsak yan.
hindi naman nakaka-trigger o hindi naman nakakainis kasi nagigets ko naman na nagagalit talaga kayo or tayo, of course nakakagalit naman talaga, di ba? But parang natatabunan kasi yung ano, yung reality or yung fact na meron din tayo pagkukulang, di ba? At kung tutuusin, kasing laki din, di ba? Equal, ano yun eh, equal responsibilities yun eh. Well, not in the same level or not in the same department, let's say, pero equally important, guys. Yun yung ibig ko sabihin. Nasaan na tayo? Palakas na ng palakas yung ulan. Tsaka napanood or nakita nyo yung post nung ano, PesoNet about dun sa yung tukol nga sa ganyan, tsaka yung sa dapat magkaisa tayo English na naglalaban-laban tayo or nag-aaway-aaway tayo, no? May video reaction si ano dyan eh, si Eri Neiman. Super agree ako dun. Maybe it's about time na maging pro people tayo, hindi pro Duterte, hindi pro Robredo, hindi pro Marcos, kundi maging pro people para sa tao, diba? Parang enough with the division shit, guys, you know. Lahat naman yan ano eh, lahat naman yan kurap eh, lahat yan kaya kang lukuin, kaya kang tarantaduin. Let's not waste our time with the lesser evil and shit, no? Dapat ano yun na natin, dapat lahat tayo united as one para mag-start na matakot yung government sa tao, hindi yung tayo yung takot sa kanila, diba? Saan ako dito? Taas, baba? Bahala na nga, Diyos ko. Okay, so pinapaliko niya tayo dito. Bypass Road, Pandi. Basta sumunod na lang tayo. Pag Pampanga na, tatanggalin na natin yung phone dyan kasi nakakaawa, nabababad sa ulan. Ayun, NLEX oh. Someday nakakapag-ride din tayo sa loob niyan. Malagpas din tayo doon sa puro lubak. Talbog ng talbog yung motor. Siguro parang ang tigas. Parang ang tigas masyado ng gulong. Saan na to? Wala tayong idea saan tayo dinadalang ni Waze. Alright, ang ganda naman na ito. So nakalagay kanina, welcome to Plaridel. So nasa Plaridel, Bulacan na tayo. Tapos ayan, nakalagay Malolos pag kaliwa, Bustos pag ano, pag kanan. Oh my gosh. Kaya ko pa sinasabi na mag-i-stop ako para magpahinga, pero dire-diretso pa rin naman tayo. Stop tayo sandali, pinakaayos natin yung side mirror. Okay, let's go. Mabait nila kuya. Sabi ko, kairam lang ako ng tools para ayusin yung side mirror, pero siya na yung nagkabit. Hindi niya na ako pinababa ng motor. Nice one. Hi guys, I'm back. Nag-stop over tayo sa Clean Fuel. Basa lahat, pati wallet, lahat basa. Yung sapat, pantalon ko, wala na, soaking wet, man. Yeah, pagas na tayo dito. Ito lang nakakainis dito. Kailangan ko pang tanggalin yung susi kasi hindi siya katulad ni Figo na pinipindot yung ano. Alright, let's go. Isang push pa, tapos magcha-charge na tayo ng phone. Kailangan na natin mag-stop over ng matagal-tagal ng konti. Two hours and 46 minutes na biyahe. Welcome to Kalumpit. Grabe naman, ayaw huminto ng ulan kahit sandali lang.
Simula nung umalis tayo ng Manila, umuulan na siya. Ayo, Pampanga na pala to. Ay ko. Buti mayroon pang ganito. A few moments later. Alright, let's go. Medyo humina yung ulan. Kailangan na natin makauwi. Okay, so hindi ko muna nilagay yung phone ko kasi kawawa na, babad na sa tubig. Tsaka nag-charge pa siya. Pero tinuruan naman tayo ng mga staff ng McDo. Sabi nila dire-diretsuhin ko lang daw to. Pupunta ako na San Fernando. Alright, let's go. Samantalahin natin ng hina lang ng ulan. Oh, sa wakas, a familiar place. Makakahinga-hinga tayo ng maayos dahil alam na natin tong kalsada na to. Alright, comment lang tayo ng konti dito kay S125, no? Dati, nung wala pa akong Vespa, pag tinitignan ko to dun sa bahay ng kuya ko, nung unang beses ko to nasakyan, sabi ko ang taas. Tapos ngayon nung nagka-sprint ako biglang parang ang baba niya para sa akin. Tsaka yeah, maganda yung takbo niya. Mas maganda kaysa dun sa nung time na una ko siya na ride, yung nagpunta tayo ng Manila, tsaka nung nag-ride tayo sa Antipolo. Mas maganda takbuhan niya ngayon. But still, meron pa ring off. Hindi ko lang ma-pinpoint kung saan or kung ano. But yeah, something's off. Or baka hindi lang ako sanay dahil iba yung takbuhan ni Figo, no? Stop recording. Silong lang tayo sandali. Grabe yung kamay ko, oh. So yeah, invest on waterproof gloves, waterproof shoes, tsaka kapote. Ay, pasok na natin tong phone. Alam ko na yung daanan dito. Hindi na natin kailangan mag-waste. Sound check. Parang pigil pa rin, no? Alright, let's go. One last push. Hindi na tayo mag-i-stop. Dire-diretso na to. Sana, oh. Tapos yung kamay ko, charge ko na lang muna yung camera. Then I'll see you guys later pagdating natin sa Olongapo. Oh my gosh. Hey, we're back. Okay, let's go home. Nagpahinga tayo sandali, guys. May pinagpag lang ako sandali. Ito nga, uwi na tayo. Ay, lumakas ulit yung ulan. But I'm super tired. Gusto ko na makauwi. So let's hurry back home. Oh my gosh. Siguro mga 30 minutes pa para makarating sa bahay. End na natin yung vlog natin dito. Uy, NK NK 450.
Napaka-importante talaga ng ABS kapag umuulan. Tsaka sana no, sa mga four wheels, konting ingat kapag nasa kalsada kayo tapos maulan, tapos may mga kasabay kayong two wheels sa kalsada. Huwag sanang masyadong maiksi ang pasensya, no? Tapos biglang magchi-change lane dahil nababagalan kayo dun sa motorsiklo sa harapan nyo. Tsaka tingin-tingin sa side mirror, mag-signal bago mag-change lane. God. Alright, so I'll see you on my next vlog, guys. I'm glad I was able to get home safe. Well, not home yet. Meron pa tayong konting biyahe pa, but it's okay. Let's end our vlog here. Thank you for watching. If you're new to my channel, please do like and subscribe, and I'll see you on my next vlog. Most probably ito munang gagamitin nating motor sa mga susunod nating vlog. And I'll talk more about this motorcycle and what happened. What happened sa araw na to. Alright, ride safe and stay safe, guys. Diyan eh.